Panitikan sa panahon ng mga katutubo. Bago pa man ang pananakop ng mga Kastila noong ika-16 na siglo, may mayamang kaba ng panitikan ang ating mga ninuno. Nagtataglay ang panitikang ito ng kasaysayan ng ating lahi, kwentong bayan, bugtong, sawikain, alamat, epiko, kasabihan, palaisipan. Ang panitikang Pilipino ay pasalin dila, oral, at pasalin sulat, written, na nagpapahayag ng mga damdaming ukol sa mga gawi. Kaugaliang panlipunan, paraan ng pamumuhay, kaisipang pampulitika, relihiyon, adhikain at mga pangarap. Kalimitang nagtitipon-tipon ang mga katutubo upang pakinggan ang mga salaysayin, pamamahayag at iba pa. Ipinasunog ng mga Kastila ang sinaunang panitikan sa paniniwalang galing ito sa Diablo. Ngunit di nalipol ang lahat ng panitikan dahil ito ay nagpasalin-salin na sa bibig ng mga tao. Mga katutubo, Ita o Negrita, kauna-unahang nanirahan sa Pilipinas, maliit at maitim na tao. Mayroon na silang mga bulong, awitin at kasabihan na ginagamit noon. Indonesyo, nagmula sa Timog Silangang Asya na may kasabihang nakahihigit sa mga Negrito ay nakarating din ng bansa. Marunong na silang magtanim ng halaman at mangisda. Malayo, Malay o Malayo, nagdala ng pananampalatayang pagano at awiting panrelihiyon. Sila ay mga ninuno ng mga Muslim sa Mindanao. Iba pang mga katutubong Pilipino, Negrito, Igorot, Maranao, Austronesian. Ayon kay Peter Velwood, naniniwala siya na ang mga Austronesian ang ninuno ng ating lahi. Sinuportahan ni Flora Kivuyen noong 2020 na nagmula sa Taiwan ang mga Austronesian. Sa kabuuan, ang katutubong panitikan ay tagapagbatid ng kultura sa bawat relihiyon ng bansa. Sa pamamagitan ng panitikan na ipahahayag ang kanilang damdamin